Hindi niyo ibabatid na marami sa mga Indio ay mangmang? Padre Damaso, naibabatid niyo rin ba na nasa tahanan tayo ng isang Indo? Maaari mong masaktan si Kapitan Tiago. Matagal na ipinagpalagay ni Tiago na siya ay hindi isang Indio. Ulitin ko, walang makakatalo sa kamangmangan ng mga Indio. Mga kaibigan, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito. Ang anak ng nasira kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Kararating lamang niya mula sa Europa. Buenas noches, señores. Sa mga kura ng aking bayan. At sa mataling na kaibigan ng aking ama. Padre Damaso, patawarin niyo po ako sa aking pinagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso, ngunit kailanman hindi ako naging kaibigan ng iyong ama. Kaya na nga ba ang anak ng mga si Rafael Ibarra? Si, Senyor Pinelli. Ligayang pagdating. Okay, mas maging mapalad pa kayo kaysa sa inyo. Muchas gracias, Senyor. Nakahanda na ang hapunan. Sabi, upuan ko yan. Ah! Wala ka bang mga mata? Meron po, Senyor. Mga mata mas malinaw pa kaysa sa inyo. Ngunit ako ay nakamasin sa mga bulong inyong buhok. Senyor Ibarra, sa halos 7 taong ninyong pamamalagi sa ibang bansa, anong pinakamalagang bagay ang nakita niyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan ang nagdidikta ng kasaganahan ito. Nagawa mong lustayin ng iyong yaman para lamang yan? Wala ka bang nakitang mas malaga? Isa kang bulag! Kahit bata alam yan! Nagpapasalamat ako at magaan ang loob ng dating kura sa akin. Pardon, Senyor. Inaalala ko lamang ang nangyari noong kabataan. Noong kayo ay madalas pang magtungo sa aming tahanan. Naway pagpaumanin ninyo ako. Kakagaling ko lang naman sa mahabang biyahe. Para sa Espanya at Pilipinas. Sandali, huwag ka munang umalis. Darating pa si Maria Clara. Bukas ko na po siya puta. Sa ngayon, may dapat akong dapat gawin. Hiyo, Dipira! Nakita niyo na? Ganyan ang mangyayari sa mga kabataan pinapadala sa Europa. Naging mayabang ang maging mapagpataas. Kaya nararapat lamang ipagbawal ang pagpapadala sa mga kabataan sa Europa. Paumanhin po at ako'y nahuli. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Ay, nandito siya sa loob. Halika, tumuloy ka. Kumusta si Ibarra? Salamat naman at tumalaw ka muna sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko lang po sana makausap si Maria Clara. Abay sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sundiin mo siya sa kwarto at malamang ay nag-aayos iyon o nahihiya. O ayan na siya. Maaari na kayong mag-usap sa azotea. Kailangan mo ba ng maiinom, Ibarra? Gracias, Senyor. Pero hindi na pala. Maswerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakita pang ibang babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro'y dahil diyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking isinisinta. Bakit ba ako hahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniniwalang isnasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao.
Ito ay naroon sa taong sumusuri na kagandahan. Mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinaka-iniibig. Patawad aking sinta. Ngunit kailangan ko ng lisanin ng iyong piling. Bukas ay Todos dos Santos, kaya kailangan ko ng puntahan ng isang tao doon upang matulungan ako. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka na ligtas at natiwasay. Paalam aking ina. Patnubayan ka sana na may kapal. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman yan? Hindi ka pa naman nakaranas ng umibig ng iba. Ay, naku, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo na. Hindi ako maging sa mga dating malulutlo. Clarita, kung ikaw ay nababagabag, magtulos ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabayan nila si Ibarra sa kanyang paglalakbay. May makakain ba? Meron. Nasaan? At bilisan mo at nagugutom na ako. Oo, narito na. Wala na natira? Ngunit paano ang mga anak mo? Bakit? May reklamo ka ba? Wala. Teka, nasaan ba mga batang iyon? Nasa kumbento pa sila, pero mamaya uuwi rin sila. Sandali, hindi mo ba sila hintayin? Inuutosan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Siya nga pala, tirahan mo ako ng pera mula sa kasahurin ng mga anak mo. Inay! Inay! Gising na po ba kayo, Inay? Basilio, anak ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Bakit ka sugatan? Tumakas po ako sa kumbento. Takot na po ako at si Crispin. Anong nangyari kay Crispin? Nasaan na siya? Naiwan po siya. Inay, hindi po siya makauwi dahil pagbintangan siyang magnanakaw. Ano? Inakusahan ng mabait kong si Crispin? Dahil lang ba sa mahirap tayo, kailangan nating magdusa? Inay! Bakit Basilio? Nagugutom ka? Halika. Heto ang kanin at tawilis. Kumain ka, anak ko. Ngunit hindi po ako kumakain ng tawilis, Inay. Alam ko, anak. Naghanda ako kanina ng ulam. Ngunit dumating ang iyong ama. Dumating si Itay. Oo. Ngunit umalis din po siya agad. Hindi po ba? Basilio! Pamanin po, Inay. Kung hindi ka pa kakain, magpahinga ka na muna. Sige po, Inay. Hoy, ikaw ba si Sisa, ang ina ng mga magnanakaw? Opo, ako nga ho si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo nang ipagkaila. Kung ayaw mong lumala ang sitwasyon, sabihin mo kung saan mo tinago si Crispin. Senyor, ilang araw ko na kung hindi nakikita si Crispin. Kung gayon, isauli mo na lamang ang perang ninakaw ng iyong mga anak. Senyor, kahit paminsang nagugutom ang mga anak ko, ay hindi nila magagawa magnakaw. Maniwala kayo. Sinungaling, kung iyan ang iyong gusto, ikaw ang ikukulong namin hanggang hindi sinasauli ng iyong mga anak ang ninakaw nila.
Mabubulo ka sa bilangguan hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Kasalak na ng Cora! Pakawalan niyo siya at huwag niyo nang gagambalain pa. Kung gusto ng Cora na may balik ang kanyang ito, sabihin niyo na manalangin siya kay San Antonio. Lumabas ka na rito. Wala nang mamakain sa iyo ang gobyerno. Crispin? Basilio? Ito ay damit ni Basilio. Dugo, bakit may sugat ang anak ko? Ah! 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 Pamahin sa inyong lahat, ako muna ay alis. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pagkakagawa ng itinirang kong paaralan? Siyempre naman, mahal ko. Hindi man lamang ako binati sa aking pagdating. Talagang tumas na ang tingin niya sa kanyang sarili. Nakapunta lang ng Europa, akala ko kung sino na kumumasta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lamang kung gaano ako nagtitibi sa Quran yan, Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mo isang disenteng ngunit hindi marunong gumalang sa batas ng simbahan. tawarin mo ko Maria Clara. Pero hindi ko na ito matitiis pa. At Hayaan ko kayong insultuhin ako. Ngunit huwag niyong basusin ang ama ko. Paghunos dili kay Bara, alagad ng Diyos ang iyong kinakalaban. Alagad ng Diyos? Paano niyo nasabi na alagad siya ng Diyos? Ang tao ito ang tao na gatid sa aking ama ng kabiguan. At ngayon, nagawa pa niyang basusin ang ama ko? Ano ba ang gawain ng isang alagad ng Diyos? Kristostomo, pakiusap, alang-alang man lang sa akin, wag mong saktan si Padre Damaso. Maria Clara, kung hindi pa kita mahal, baka nakita niyo nang dumadaloy na dugo sa taong ito. Buo na ang desisyon ko. Hindi ka maaaring makikipag-usap kay Ibarra hanggat hindi naalis ang iskomunyon sa kanya. Ama! Bakit? Kami ni Bara yung mamahalang tunay. Tapos na ang usapang ito. Alis muna ako. Tutungo ako sa kumbento. Hana Maria, huwag kang mag-alala. Susulatan natin si Papa bukas at magbibigay tayo ng malaking abulo. Madali lang naman mapatawad ang ginawa ni Bara. Oo nga, Maria. Hayaan mo. Gagawa akong paraan upang kayo'y magkausap. Nakausap ko ang pari. Inatasan niya akong sirain ang kasundoang pag-iisang dibdib ninyo ni Ibarra. Wika ni Padre Sevilla, huwag ko na raw siyang papuntahin sa aking tahanan. Maging ang pagkakautang ko ng 50,000 piso ay huwag ko na raw bayaran. Kung ayaw kong mawala ang aking buhay at kaluluwa. May isa pa, ang kamag-anak ni Padre Damaso na nakatakdang dumating mula sa Europa. Siya ang inatasan bilang iyong bagong katipan. Maria, patawarin mo ako. Hindi ko... Ganima! Ano ba nangyayari sa'yo, Tiago? Ang pagpapalit ng katipan hindi para papalit ng damit lamang. Bakit hindi ka magsasar sa bispo? Maaari Kaya yung saysay, ang arsobispo ay isa ring Crowley, kaya't pinakikinggan niya ang kanyang kapwa Crowley. Bintayan po sana kayo ng Diyos sa iyong kabutihang loob. Ngayong Pasko po ay gusto ko sana umuwi para makita ang aking ina at kapatid. Hindi ka pa lubusang magaling at lubang makalayuan ng inyong bayan, mahirapan ka pang makauwi sa inyo. Tiyak na naghihintay ang kalooban ng aking ina sa paghahanap sa akin. Kayo ay may maraming anak, subalit kami ay dalawa lamang na magkapatid. Babalik pa ako rito kasama ang aking kapatid. Inang! Ako si Basilio, Inang!
ko ito si Marcelina. Inay! 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 Sino po bang babaeng iyan? Kiyangin ako. Sugatan ako at may 2 araw na po ako hindi kumakain at umiinom man lang. Hindi magtatagal, mamatay na rin ako. Tunugin mo ang aming bangko ng iyong ina. Kung walang darating na sino man, hukayin mo ang mga gintong binaon ko. Aariin mo at gagamitin mo at sa pag-aaral. Pamatay akong hindi makikita ang ningning at bukang liwayway ng inang bayan ko. Hmm.